Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga aabot ang termino ni Kuting sa taong 2028 dahil winakasan na ito ng Kamara sa kadahilan ng walang nakikitang pagbabago sa ating bansa at tila ba mas lalong lumalala ang sakit ng ating mga inihalal na public servants sa ating gobyerno. Nakakahiyang pangyayaring ito dahil ang administrasyon na ata ni Kuting ang pinakamalala, mas malala pa kaysa sa mga namuno na kaalyado at kakampi ng mga makakaliwa. Tanggapin man ni Kuting o hindi, talagang wala siyang silbi. Tama lang na naging desisyon ng Kamara na i-terminate ang kanyang termino at huwag nang paabutin pa sa taong 2028. Isama mo na rin ang asawa mong ahas na si Liza Smags at ang pinsang mong si Tambaluslos Romualdez. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Attorney Trixie, napansin ko na you were holding back tears when Dr. Badoy said she felt the oppression nung nasa loob siya ng detention. I felt that too. Our government now keeps deteriorating. Tama sabi ni Mayor Baste. Na-template talaga ng mga Marcos na umupo sa government forever like Kim Jong-un ng North Korea. At sabi din naman ng isang netizen, so much hearing puro walang napaparusahan. Real talk na kaya wala akong believe sa politiko. Sorry to say kasi mas marami ang politikong kurap talaga. Mano man lang wag ipahalata dahil komentarista sila. Sabi nila katuwang isipin iba yung sinasabi is sa ginagawa. Ay, wag naman po, opinion naman eh. Sabi ni Angda, bago maubos ang pera ng bayan, ano ang dapat na effective na gawin? Talk lang tayo ng talk, wala namang effect, pero lang tayo, puro lang tayo pa-cute. Ma'am, akala niyo naman ang talk hindi ginagawa. Ulitin ko, ano po ang nasa isip ninyong gawa? Ha? Seriously. Actually, any great changes, they start with discourse. Bago kumandar ang mga tao, before you move the body, you move the mind. Gusto niyo umandar ang mga tao, for what? Gusto niyo with conviction. Maglagay sila sa sarili nila sa peligro. For what? Dahil makukuryente sila, otherwise, ano yun? Kailangan alam. Ang punto natin dito is, we get the word out to as many people as possible. Hindi natin pwedeng i-assume na kung marami tayong following dito sa social media, ay umaabot na yung mensahe sa sambayanan. Tandaan nyo, tinatrattle tayo. Di ba? Tandaan nyo, yung mga nasa mainstream na magsasalita ng totoo namimiligro yung prangkisa ng kanilang media, namimiligro yung mga trabaho nila. May mga examples niyan. Sabi ni Ma'am Lori, sabi sa kanta, gawing langit ang mundo, pero feeling ko nasa Malacanang at Congress lang ang langit, parang di yata nila tayo naririnig. Hindi naririnig nila tayo, ini-ignore nila. And that's worse. Alam nila, minumonitor nila tayo sa social media. Para sa kanila, sa ngayon, ang feeling nila is hindi pa naman alam ng lahat. Hindi pa naman mag-aalsa yung sambayanan. So feeling nila okay pa. So what do we have to do? Kailangan ilabas sa sambayanan yung mga alam natin, yung binabalita. Kulang Kulang pa. Ganda ng makeup natin ngayon, sabi ni Paytots. Kasi nag-guesting na naman ako sa SMNI, dun sa programa ni Doc Lorraine. Nakapost po sa Facebook, sa Luminous yung link. Mamaya i-post ko ulit dito. Can you post it? Nandun na sa Luminous yung link tong guesting ko kanina. Luminous sa Facebook. Ayan, papapost ko din dito sa comment section natin. Ay kay Florence, sabi niya, saan kaya nakabili ng kapal ng mukha yung Kongreso? Ang ganda ng quality yan, tibay, hindi tinatablan. Daig pa konkreto. Tapos nakakangiti pa sila niyan, lagay na yan.
Sabi ni Christopher Yu, minomonitor nila tayo, super kapal na talaga nila. Oh, bakit sa tingin ninyo, wala na ako sa karambola? Wala naman ako sinasabi. Even if, napaka-moderate ko ha, compared dun sa sinasabi, let's say, ni na Maharlika, ni na Sas, and all that. Ako na yung pinaka-moderate magkomento dito. Di pa ako nagmumura niyan. Sabi ni Shairi, ako yung napahiya para kay Saldi ko. Binulgat lahat ng baho niya. Kung ako yun, wish ko na lang maglaho ako sa hiya. The nerve magbintang kay pulong ang baho ni congressman ko. Ayun, nakita ko na. Doon din sa YouTube lagi. Hindi. Kung doon ka sa StreamYard mag-comment. Sabi ni Florian, attorney, naka-2 guestings ka na sa SMN. Ayun, free regular ka na. Grabe kayo. Huwag yung pangunahan si Pastor Kibuloy, ha? Nakakahiya. Sabi ni Larry Lynn, tama po, mukha nila hindi tinipid. Standard quality. Grabe. Yun, nakita ko na. Hindi, yung tingnan natin kung ganun ka Sabi ni Doyster, sa bagay, childish kasi si grabe kayo. Napaka-petty naman ginagawa nila ngayon. So underdogs. Sabi ni Katekla, naririnig yun ng Malacanang attorney, tama ka, kasi biglang dumalaw nga si Presidente sa mga sundalong sugatan Takot na baka sa mamamayan kumampi. Ayan, totoo yun. Diba? Sino ba naman yung nangungulit tungkol dyan? In fact, pansinin niyo naman na pati yung mga binabanggit natin na tungkol sa Timor-Leste, yung yung separation, yung komento natin doon, yung komento natin tungkol sa ICC, yung komento natin tungkol doon sa sa communications na palpak, ayan tuloy, nagkaroon ng bagong Pilipinas. Palpak pa rin. So, yung mga ganyan, nakikinig sila, nagre-react sila doon sa and in fact, ang pinakamalaking napakinggan, yung dito sa sa People's Initiative, yung halos buong diskusyon ni Senadora Amy sa first and second na hearings, galing sa Luminous yung ibang argumento doon. Sino ba ang unang-unang nagsabi na yung voting jointly at saka yung call by either the Senate President or the Speaker of the House ang mananawagan na lang para sa charter change? Sabi ni Leo, actually effective itong ginagawa ninyo, Luminous and for the motherland. At yung iba pa na critical sa gobyerno kasi natataranta sila, they are exposed. So, sabi ni 134, 60% ng nasa Malacanang ay mga shadow government employees na inappoint ng mga kontra-gobyerno na nagsasabong sa mga Duterte at Marcos coalition. As if! Ilang beses na pong nagkatanggalan dyan. Nako, para namang that's called gaslighting. At saan mo naman nakuha yung 60% na yan ng nasa Malacanang? Kinumpute ninyo? Ano yung base ng 60% nyo? Ano yung value ng 100% ninyo para makompute ninyo na 60%? At base saan? Sa sinabi nila? Saan nila sinabi yon? May links ba tayo? Higil nga ako dun sa mga ganyang kadramahan ninyo. If you're going to say something like that, be prepared to back it up kasi i-call namin yan. Uy, kaloka. Out yan. Sabi ni Musikerong Pantay, alam ko agad na dapat si Atty. Tix ay may program sa SMN. Grabe. Ang daming trabaho. Sabi ni Ma'am Bicolana, kung gusto ng SMN ay maging lively everyday ang chatbox nila. May ganon. May yan. May date. May paano yan. May pahain tayo. Aba, gawin nilang regular host si Atty. Tix. Sabi ni Ma'am Jenny, naku, team replay na naman ako. Have a great day. Hi, Ma'am Jenny. Sabi ni Melinda Reyes, baka nag-regular ka na sa SMNI, magaya ka baka pag-regular ka na sa SMNI, magaya ka Eric. Magkakabigote ako? Hindi ka kalbo. Makakalbo. Grabe. Sabi ni Yingbo, kung gugustuhin ni Paul na ipahinto ang Chacha, bakit hindi? Dahil isa siya, makabenepisyo niyan pag lumusot at magpiesta ang mga angka ng mga Post lang sa YouTube. Sabi ni Ma'am Sara, ang ganda ng kilay mo. Na-distract ako bigla sa kilay. Mama, aga pa, wala pa tayong Maria. Sabi ni Desmond, paano maging call?
2007 pa ang tanong, itong FB ko, patawa ka. Sino ba nagsabing tol ka? Oo, ano ngayon kung 2007 ang uso ngayon hina-hijack nila o hinahack nila yung mga lumang accounts para makakuha ng ganyan. Pruweba mo yan. Bago mo ka mag-prove na hindi ka tol, prove mo muna. Or at least magbigay ka ng ebidensya dun sa 60% na sinasabi mo. Ikaw talaga. Andiyan ka na sa ganyan eh. Skinip mo na naman yung mga kailangan mong kainan ng ebidensya. Black na. Sabi ni Ma'am Grace, maraming paraan para tumulong, mag-ingay, like and share yung mga vlog ni Attorney Fix. Very informative, nakakatalino. Huwag niyong sabihin ng relax. Huwag pansinin paghapit na. Yun, sabi ni Toysters, tama. Attorney, binanggit ni Senator Amy na ants and ors are important. Oo, kasi di ba yung based on the call of the Senate President or the Speaker of the House. So, hindi yan together. Hindi yan joint. Sabi ni Ma'am Janet, let me borrow the word ginurgur. Ginurgur mo ang kamalayan ng mga taga-Malacanang. Nasira. Ano yun? Natanggal? Sabi ni Flavi, lipat muna FB, share naman at heart dyan. Sabi ni Ma'am Tel, we need people like you, hindi pala patol sa mga marites at tolits. Tolits? Ano yung tolits? Doon nga, akala ko dito yung tolits. Sabi ni Cleofer, basta asahan ng mga mambabatas kapag tuloy pa din silang pambabalahura sa taong bayan, asahan na nila ang pag-aalsa ng taong bayan kaya kumilos sila. Ito sabi ni Ma'am Larilyn. At hindi payag ako sa term extension, basta hashtag Duterte pa rin. Sino? Sabi ni Ruby, sarap makinig ng live nyo habang nagkakape. Watching from Singapore, alive na alive talaga ang makinig sa'yo. Ako naman yung mga taga-TikTok, hindi sila makakomment. Naku, pasensya na po. Hindi ko mag-gets talaga ano nangyari dito sa settings ko. Sabi ni Florent, attorney, mas productive na ako sa trabaho kasi hindi na ako nagko-comment sa karamilya. Ang labo niya. Once in a while po, silip-silipin niyo naman si na Boss Paul. At Tenifix, masyado pong highlighted yung tulong mula sa US. Tuwang-tuwa si BBM, meron silang paghahati-hatian na naman. Lusog-lusog ang bulsa nila. Dami na naman pulburan. Anong klaseng assistance ang binigay nila? Mapupunta ba yun sa Davao? Toilets means tall, ang latest. Okay. Sige. Parang yung male version ng Marites. Sabi ni Dan Rivera, good day po. Si VP hindi nila bibitiwan ng admin, siya ang harang nila against people power. Opinion ko lang po. Opo, hostage siya, actually. Kumbaga, nung una, hostage siya in the sense na walang gustong magbatikos masyado sa gobyerno. Kasi andyan si Inday eh. Ang pagbabatikos sa administrasyon, masasama siya. So buti ngayon, medyo nakikita natin, dahil sa alitan nila with the House Speaker, nakikita natin na she's becoming her own person. Ay kay Poy, sabi niya binalita na nga po dito sa UAE Radio na may babaguhin si BBM sa economic provisions ng ating constitution. Si BBM pa talaga. Sabi ni Ma'am Stormy, aside sa hosting, pwede ding isama ng SMNI na sa legal team para na rin madoble followers nila. Hindi naman kayo halata masyado dyan, no? Attorney, it's better for you to run as VP. Ngek, you're too good to be just a senator. Saan tayo magwawalis ng bilyones niyan? Sabi ni Abhishek, nung nag-umpisa ka na magsalita, ma'am, sobrang tuwa ko. Sabi ko, yes, lagot na nadagdagan ng warrior sa online. Warrior na tahimik pero matinik. Oo, kanya-kanyang style yan eh. Nung una kasi, we have to give them the benefit of the doubt, di ba? Hindi naman pwedeng babatikos ka dahil what? Wala ako sa Malacanang babatikos na kailangan may dahilan. Number one. Number two, kailangan bigyan ng pagkakataon, lahat ng pagkakataon to get on the ball and do what has to be done. Alam naman nila what has to be done eh. Sa kanila nga nanggaling yung logistic system ng agrikultura, dapat pagtuunan ng pansin. Sila na, si Presidente na mismo nagsabi nun. Hanggang ngayon, iniintay ko pa yun. Sana magmadali ng konti. Sana lang, hope is not a strategy. Sabi ni Edge, successful si PRD magkaroon ng international audience. Yung statement niya regarding Mindanao at Addictus, almost 1 million viewers na yan sa YT ng first post. Oo.
Hindi lang yun. Na-pick up na yan abroad. Medyo yung iba nahihiya lang banggitin. Sabi ni PRD, ansab na ako sa karambola kasi the other hosts didn't protest what they did to you. It means wala ang malayang pamamahayag. Ayoko silang awayin kasi naiintindihan ko yung lagay nila. Sabi ni Nanay Lita, sana panindigan ni Amy yung ngak-ngak niya sa media at interview. Hindi ba pinaninindigan na nga niya? Kasi siya na nga yung nag-chairman ng Senate investigation inquiry. 'Di ba? That's doing something. Kung hindi siya nag-Senate inquiry, sa tingin niyo gagawin ng Kongreso yun, imbestigahan ang sarili nila na sila yung nagpasimuno sa PI at sila po yung nag-echepuera sa Senado. Ayun naman, credit where credit is due kahit paano. Sabi ni Ma'am Nelisa, punta ka sa Kongreso para makawalis ka ng bilyones. Kaso baka hindi na makaabuti ng dekada makalinis dun. Sabi ni Ma'am Grace, opo, nakita ko sa news, nag-visit si PBBM sa mga sundalo. Nakikinig sa Luminous. Kasi tayo yung nagsabi, si Pangulong Duterte, andyan pagka nagka-encounter, andun siya sa bedside ng mga nasaktan. Tapos pupunta siya sa wake. Sabi ni Narinarn, I'm here in Atlanta, Georgia. My friend told me about pangag fentanyl issues. Yeah, pero yung fentanyl, nasagot yun. Oo. Sabi ni Rogan, gumaganti lang si Tamba dahil sabi sa kanya dati ni Mar Rojas, Romualdez kayo at Aquino nang nakaupo ngayon. Ngayon naman ay Marcos nang nakaupo ngayon at Duterte kayo. Sabi ni Abhishek, dati di ako nagde-day off sa karambola, hindi buong araw ko pag wala yung program na yun. Ngayon, bye-bye na. Mas masaya dito. Oo nga naman. Sabi ni Victor, totoo po ba dahil sa US inabolish mga project sa Davao dahil yung presidente ko lang nagmura sa presidente nila? Hindi ganun kababaw yun. Hindi ko sure kung yun yung reason. Wala akong alam na magsusupport ng na US ang nagpa-abolish ng mga proyekto na yan. Alam niyo kung bakit? May presidente pa naman eh. And for me, pag tinignan natin, sino bang magbe-benefit sa pagtanggal ng mga proyekto dyan sa Davao? Yung opposed sa kanila. No? Kasi pugad ng pugad ng criticism ngayon ng Davao. Gutumin natin sa projects yung mga opisyalis dyan na napakasutil. So, sino magbe-benefit dun? Sabi ni Ma'am Melody, sana nagsimba si BBM nung Ash Wednesday para nasabi sa kanya ni Father na, remember you are dust and to dust you shall return. All the power is but temporary. O diba kinikwento ko nga the other day or yesterday na yung memento mori, yung mga Caesar o yung mga Caesars yun, diba? After gawaran sila, o yung mga emperors pala, after gawaran sila nung laurel leaves, tapos pinaparada sila all around Rome. Victory parade nila, ganyan, kaway-kaway. Merong nasa likod nila na isang slave na bumubulong ng memento mori. Remember that you shall die. So, lahat yan temporary. Sic transit gloria mundi. Sabi ni Ma'am Katek, hindi kumanti si Isa kasi galit daw yun na di inappoint si BBM sa agriculture. Nung si Digong inutusan pa nga daw si Marlica na ipa-appoint si BBM. Si Marlica ba? Well, several. Iba yung alam kong lumapit eh. Tama. Si Marlica lumapit kay Senator Bongo. Tama. Sabi ni RCC, big mistake nung nagpatanggal sa inyo sa Malacanang at Carambola. Now full-time kayo sa pagbabatikos. No holds barred. Hindi naman po siguro full-time. Sabi ni Ma'am Vanji, ATN sa Nia, Waka, at yan. Okay, ayos naman dyan, kakainis. Ano daw? Sa Clark, yung travel ng mga kasi private yan eh, lipad ang nagpapatakbo dyan eh. Sabi ni Greta, ganda nyo,
At sarap makinig sa inyo. Iwas lang ako sa pag-comment kasi nabash ako dati at na-share comment ng 4K plus. Tapos test mga anak at apo ko besides sa mga warning na na-receive ko. Kaya ayoko na mag-comment. Ay, di ba? May mga guidelines naman. Pwede naman let's say magtanong, ganun. Sabi ni Ma'am Relda, naging matapang si Senator Amy kahit sinabihan siyang wag na ituloy ang investigasyon sa PI, di siya natinag, tinuloy pa rin niya. Opo, actually may mga senador na nag-ask na wag na niya ituloy. Sabi ni Jongy, hindi ako maasa na maabot ng Marcos administration ng standards ng Duterte administration. Pero pakiramdam ko ngayon, katulad na ng Aquino administration, ang government natin. Kaya nga, so siguro kung nakikita nila yung mga criticism, ayaw nilang mag-end up ng WAI, di ba? Nanganga sila after the next elections. So either magpapakita silang gila sa serbisyo o magpapakitang gila sila sa pagbago ng saligang batas para may term extensions. Diba? Dalawa lang naman ang sagot dyan eh. Sabi ni Florian, hindi pwedeng magsimba sa Ask Wednesday. Si Vivian, baka singhutin yung abo. Grabe! Sabi ni Ma'am Ruby, di pa man nagsisemanya Santa, pasan ng taong bayan ang krus dahil kay BBM admin, mga Herodes Congress. Akala ko yung Cruz Angeles ang pinapasan ninyo. Sabi ni John, out of topic, nakaraang mga taon, sabi ni Ramon na binibenta niya yung Petron company niya. Panahon yun ni Duterte. May chika din ako tungkol dyan. Panahon ni Duterte yun. Kasi may mga nagreklamo na kesya daw dapat sinasabi ng gobyerno, uy, may naka-subscribe na dun sa TikTok. So, yung time na yon, sabi naman, nag-offer naman si RSA, si Mr. Ramon Ang, na ibenta ang Petron back to the government para meron silang panabla doon sa rising prices ng crudo. Hindi po na take up yon. Hi kay Leo Greg Imperial. Kasi nag-subscribe siya, kaya siya naka-comment. Sabi ni Ma'am Josephine, hello from Tokyo. Bakit po kayo nawala sa karambola? Napakahinahon nyo naman sa pagtatalakay ng mga issues. Baka hindi na po yung sinasabi ko yung reason, pero pagandahan na lang ng suot, di ba? Sabi ni Potty, impeachable ba yung pagpirma ni BBM sa 2024 budget na nag-insert ng Congress na hindi alam ng Senate? Hindi po. Actually, yung mga nag-insert dyan, yan ang may mananagot. Yan ay kung kakasuhan ni Pangulo. Sabi ni Carlos Vivi, kaya mas gusto ko yung tambayan dati kasi yung karambola ay puro monolog na lang ni Conrad na narinig ko. Grabe. Ito, hi kay Melby, naging YouTube member siya. Sabi ni Ma'am Vanchi, we love PBBM, proud Ilocano here in La Union Beach, relaxing. Init dyan sa Maynila at traffic. We loved, past tense. Nasa La Union din kayo Sabi ni Adrian, it is the Roman slave at Caesar's back who said, sabi ko slave, di ba? So, yung sinasabi daw, respice poste, hominem tememento, meaning look behind you, remember you are only a man, not a god. May memento mori din yun. Kinwestiyon ni Senator Amy ang budget sa DSWD program na bilyones ang budget, kaso isa pala siya sa pumirma, baka di binasa ni Sen ang pinirmahan niya. Sir Jack! Sabi ko na late kayo Ulitin ko yung 3 beses ko nang inulit sa ibang live. Yung e-signature, at napansin nyo ba na e-signature yon? Binigay nila after yung Senate approved their budget. So, ibig sabihin, okay na yung 2024 budget. Pero may mga ilang provision pa na kailangan i-reconcile. Pero whether it's the House version or the Senate version, payag na sila doon. Kaya hiningi na yung kanilang e-signature para ma-print na immediately after BICAM. After BICAM, nung BICAM, nagsingit ang House ng 60 billion na budget para sa AKAP dito sa DSWD. Ginamit ngayon nung head ng finance, yun yung in charge dun sa budget, sa side ng Senado,
binigay yung e-signatures ng lahat ng mga senador doon. Hindi sila binalikan at hindi sila sinabihan. Therefore, yung ina-approve ng mga senador was not the mga singit ng BICAM. Hindi sila pumirma doon sa report ng BICAM. Those signatures were intended for the final budget, which as far as they knew when they approved the Senate version was not far off from that one. Hindi kasama yung BICAM doon. Okay? Ulitin ko pa ba? O talaga sadyang gusto niya lang questionin itong part na to ng paulit-ulit. So, ang sinabi ni Senator Amy, hindi nila alam yung ginawa sa BICAM. And in fact, sinabi pa ng ibang mga senador, meron din naman kaming tinanungan ng mga senador. At sabi nila, hindi nila alam yung mga insertions ng House doon sa BICAM. Pero inallow yon ng senador who was in charge of making the final version at sinabing, hayaan nyo na yung sa House kasi interparliamentary courtesy yan. Gets nyo na? I hope nagigets nyo to. Tanungin nyo kung hindi nyo naiintindihan. Sabi ni Sir Mel, basta mayroon tayong aabangan na mangyayari sa admin. Sabi ni Nanay Lita, kaya doon natin makikita yung corruption sa mga singit-singit, malamang ganyan din ang mangyayari sa Chacha. Sabi ni Marlita, ang mga nasa Congress magaling sa ninja move, galing sa pasingit ng mga budget. Oo, meron nga tayong alam na sinasabi nila, ewan kung totoo, na may isang kongresista sa last admin na meron siyang siningit, dun sa printed version niya siningit. Walang BICAM, walang usap-usap, basta pinasok niya yun nun. So it happens. Sabi ni Pobleng Vlogger, ang mga trolls this time na lang larang yung registration lang ng pirma, 20 years na deactive, tapos nung naging speaker si Romualdez, saka lang nila binuhay. At hindi pa po sila hindi pa po sila active. In other words, compliance pa lang ang ginagawa nila para ma-lift yung revocation of certificate of registration. Sabi ni Jackie, salamat po sa paglilinaw. Galing kasi ako kay Banat Bayan ng topic niya. At least clear na po. You're welcome po. Sabi ni Jab, utang na loob talaga ng Tagalete. Baka naman pwedeng i-flash nyo sa itong si PI na to sa darating na eleksyon. Grabe daw. Sabi ni, hello po, watching from Japan now. Namiss kita sa Karapola. Bakit naman bigla ka na lang naglaho? Lipat na ako sa iyo dito. Nag-subscribe na po ako. Oy, salamat po. Hindi ako biglang naglaho. Hindi naman ako nag-decide na hindi na ako papasok, di ba? Sabi ni Ma'am Marlita at Pitet, kung nakasubaybay ka kay Banat Bay, malalaman mo bakit niya binabanatan si Maharlika. Alam niyo, kaibigan po natin si Banat ha, hindi ko siya ibabash kahit hindi kami magkasundo on certain things. In general kasi okay naman kami sa mga sinasabi ng isa't isa. Okay din naman po kami ni Madam Maharlika. Sabi ni James Colin, pati tingog party list dapat i-flush. Dapat hindi na sila party list eh. Dapat party na. Sabi ni Visag, dito mas todo lakas si Atty. Tix kaysa sa Karambola. Sana bumalik yung mga panahon na pwede na ulit magsalita ng maayos sa pagkarambola. Sabi ni Tina, since PI, People's Initiative, pwede bang magpasa rin ng batas ang taong bayan na gawin 17 seats lang sa Congress and 17 regions lang naman meron sa buong Pilipinas? That requires a amendment. Rule of thumb, sabi ni Justice Carpio, pag may dinadagdag, pwedeng PI. Pag may binabawas, hindi po. Ay, last two, kasi paus na ako eh. Sabi ni June Vega, bakit ikaw lang ba bumoto? Ay, ano ba nangyari dito? Nagsasagutan sila. Sabi ni
Ruby, yan ang gusto ko dito sa Luminous. Pangklaro yung mga explanation niya like sa AKAP na pinalabas na pinirmahan ng mga senador. Yung pala, sinadyang singit. Muntik na naman ako mapaisip dun. Dapat nag-iisip tayo parati ha. Sabi ni Rajan, kayang-kaya palang maglagay ng singit sa budget ng Kongreso. Bakit ang storage ng mga magsasaka para sa ani hindi nila magawa? Totoong maraming nakikinabang na mahirap. Ito pa. Sabi daw ni Senator, ay may zero daw ang budget ng infra. Eh saan pa ba manggagaling? Di ba sinabi na natin na ang buong 2024 budget, niliitan lahat ng binibigay sa mga ahensya pero lumaki yung mga budget para sa ayuda, yung mga discretionary except kay VP Inday at saka yung mga for the first time, abay ginagawa nila ng provision yung unprogrammed funds hindi pa yung nakukolekta. Kasali ba daw ang OFW sa boboto sa 2025 elections? Opo naman. Hindi lang po doon sa barangay. Sabi ni Ben, pwede po nyo i-name yung politician na nag-attempt na alisin kayo sa karambola. Attempt. Hindi attempt yun. Natanggal nga ako, di ba? Okay lang po, di sagutin. Hindi ko pa pwedeng ibigay yung name. Ngayon, i-timing natin yan. Sabi ni Shuni, namimiss ko din ng karambola na complete pa kayo, lalo na pag dumating si Attorney Gadon at si Senator Amy. Pansin nyo, hindi na rin i-interview si Senator Amy doon. Sabi ni Banchan, kala ko last 2 hours. Bakit ba? So ikaw lang ang naririnig ko nagre-reklamo na mahaba ang live. Sabi ni Larry Lynn, tingin nyo po kaya talaga ng COMELEC na i-back to zero ang registration. Yung ID ko nga po hanggang ngayon di ko pa nakukuha eh. Hi! Okay, so maraming salamat. At baka mag-live pa tayo mamayang gabi. Depende sa signal. Wala po ako sa bahay. I'm at the beach. Nice! Maraming salamat. Kita-kits mamayang gabi. Sabi ni PMs, wag na po kayong mag-away kung mali, kung tama. Di yung mali na nga, suporta ka pa rin. Di anong tawag sa'yo, gago at bobo. Sino kausap nito? Di ba obvious na? Sabi ni Boyet, ang ganda ng sagot na wag muna ibunyag at pagpapatalsik sa inyo sa karambola. Kakabahan yun. Syempre, hintayin natin yung panahon na may impact. Sabi ni Nino, tanong ko lang po, di po ba pwede nabawasan yung mga magtatayo ng business sa mga probinsya para di mabenta yung mga lupa nila at mapilitan silang magtanim na lang? Well, nasa yan eh, nasa development plan ng mga regions yan eh. Posible. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Chill tayo kasi nasa beach tayo. So, and then we will see you tonight. Pero yung tonight, chika na lang muna ha. Huwag mong masyadong serious. Unless may mangyari. Okay, pag may mangyari, serious na naman tayo. Okay, so thank you very much. Kita-kits ulit tayo sa mga nasa TikTok. Pasensya na po kayo. Later on, titingnan ko na naman ang ating settings and I'll try to figure out kung bakit bakit pumupunta dun sa subscribe. Okay? Thank you very much. See you later. Oops. Ano ba to? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!